Alam mo ba na may kasong kriminal sa Pilipinas na hanggang ngamon ay pinagdedebatehan kung tama ba ang hatol? Hindi ito tinuturo sa school mo at may dahilan kung bakit. Noong 1997, nawala ang magkapatid na babae sa Cebu matapos huling makita sa isang parking area. Ang karamihan sa atin ay hindi nakakaalam na walang malinaw na physical evidence na direktang nag-uugnay sa ilang akusado sa krimen. Noong 1997, nataupuan ang isa sa magkapatid na wala ng buhay matapos ilang araw. Ang karamihan ay hindi nakakaalam na may mga akusado na nagsabing sila ay pinilit o na-pressure sa investigasyon. At kung titingnan mo ng maigi, ang pangunahing testigo ay kalaunang umatras sa kanyang pahayag. Noong late 1990s, isinampa ang kaso laban sa ilang kabataan mula sa mayamang pamilya. Ang karamihan ay hindi alam na may mga inconsistencies sa timeline ng testimonya. At kung susuriin, may mga detalye na hindi nagtutugma sa mga ebidensya. Noong 2004, may mga akusado ang hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong. Ang karamihan ay hindi alam na hanggang ngayon ay may mga naniniwalang sila ay inosente. At kung titingnan mo ng maigi, hati ang opinyon ng publiko sa tunay na nangyari. Noong mga sumunod na taon, patuloy ang paglabas ng mga bagong diskusyon tungkol sa kaso. Ang karamihan ay hindi alam na naging simbolo ito ng debate tungkol sa hustisya sa Pilipinas. Noong hanggang kasalukuyan, patuloy pa ring hinahanap ang buong katotohanan. Ang karamihan ay hindi nakakaalam na may mga detalye na nananatiling kontrobersyal at hindi malinaw. At kung titingnan mo ng maigi, posibleng hindi pa natin alam ang buong nangyari sa gabing iyon. Ang pinakamalaking lihim, maaaring ang katotohanan ay hindi pa lubusang lumalabas at ang kaso ay mananatiling misteryo sa isip ng marami. Kung gusto mo ng mga ganitong kwento, mag-subscribe ka na para hindi ka mahuli sa susunod. At i-comment mo kung anong kwento ang gusto mong marinig sa next story natin.